Nagulat ang buong mundo. Sa harap ng sistemang HQ-9 na may 200 kilometers range na dineploy ng Cambodia at bilyon-bilyong dolyar ang ginugol, itinuring na imposibleng subukan ng Thailand na umatake. Iniulat ng CNN, BBC at lahat ng media na ito ay isang walang kabuluhang hamon ng Thailand. Ngunit noong Disyembre 2006, nangyari ang hindi kapanipaniwala. Sa isang operasyon lamang, nawala ng tumpak ang pangunahing gusali ng mga kriminal sa Cambodia. 0 ang biktima sa mga sibilyan at ligtas na nakauwi ang lahat ng piloto. Nang malaman na ang buong operasyong ito ay nagwakas sa pamamagitan lamang ng isang KGGB na gawa ng Pilipinas, nagpatawag ng emergency meeting ang Amerika. Paano nga ba naging posible ang tahimik na tagumpay na ito ng Pilipinas? Ang kahanga-hangang twist na naghiwalay sa tadhana ng Cambodia na pumili ng sandatang Chino at ng Thailand na pumili ng Pilipinas ay ibubunyag na ngayon. Mag-iwan ng comment na Pilipinas Fighting at mag-subscribe at i-like ang video para suportahan ang maliwanag na kinabukasan ng Pilipinas. Ang studio lights ay nakatutok sa aking mukha. Ang pulang ilaw ng kamera ay nakaharap sa akin. 30 segundo na lang bago ang live broadcast. 1 oras na ang nakalilipas mula nang pumasok ang breaking news na nagkaroon ng sagupaan ang Thailand at Cambodia sa hangganan. Sa monitor sa harap ko, nakalatag ang mapa ng hangganan ng dalawang bansa. Sumigaw ang producer na si Jessica sa kabilang linya ng headset. Mark, 10 segundo na lang, handa ka na? Siyempre. Ako si Mark Thompson, isang military expert reporter ng CNN International. Sa loob ng 50 taon, nag-report na ako sa mga gulo sa Middle East, Africa at Eastern Europe. Nasa field ako noong digmaan sa Iraq at mismong binalita ko ang civil war sa Syria. Kilalang kilala ko ang digmaan. Nagbukas ang pulang ilaw ng kamera. Mga manonood, ako si Mark Thompson. May kakaibang nangyayari ngayon sa Timog Silangang Asya. Nagsimula na ang armadong sagupaan ng Thailand at Cambodia sa border area. Itinuro ko ang mapa. Ito ay isang rehiyon na matagal nang may territorial dispute. Ngunit may iba tayong dapat pagtuunan ng pansin ngayon, ang mga sandata. Nag-switch ang screen. Lumabas ang larawan ng Thai Air Force F-16 fighter jet. Gumagamit ang Thailand ng American F-16s. Ngunit ang nakakaintriga ay ang katotohanang kamakailan ay bumili ang Thailand ng malaking dami ng sandatang KGGB mula sa Pilipinas sa halip na ang American JDAM guided bombs. Huminto ako sandali at nagsalita. Sa totoo lang, nagtataka ako. Ang Amerika ang matagal ng kaalyado ng Thailand. Bakit nila pinili ang gawa ng Pilipinas kung mayroon namang subok na JDAM? Marahil ay dahil sa presyo. Mura ang sandatang Pilipino. Nagsimulang gumalaw ang comment section sa tabi ng monitor. Ang mga manonood ay real-time na nagre-react. Maganda raw ang performance ng sandatang Pilipino. Hindi ba't world-class ang ating mga kagamitan? Reporter, hindi ba't may bias ka? Sumulyap ako sa mga komento at nagpatuloy. Totoo na umunlad ang defense industry ng Pilipinas kamakailan. Ngunit kulang pa ito sa combat verification. Ang sigalot na ito ang magiging unang pagkakataon na maipapakita ang tunay na performance ng sandatang Pilipino. Natapos ang broadcast. Pagkapawi ng pulang ilaw, sumigaw si Jessica sa tenga ko. Mark, nakita mo ba ang mga comments? Nagkakagulo ang mga manonood. Sinasabi nilang minamaliit mo ang sandatang Pilipino. Nagkibit balikat lang ako. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Hindi matatalo ng Pilipinas ang Amerika. Paglabas ko ng studio at paglakad sa hallway, tumunog ang cellphone ko. Ang boss kong si Tom Richardson, ang International News Director, ang tumatawag. Pagkasagot ko, sumigaw siya. Mark, pumunta ka sa opisina ko ngayon din. Pagkalipas ng 5 minuto, nakaupo na ako sa opisina niya. Iniharap ni Tom ang screen ng laptop niya sa akin. Nakita mo ba ito? Naglabas ng pahayag ang Thai Ministry of Defense. Maghahanda raw sila ng precision strike sa mga pasilidad militar ng Cambodia. At basahin mo ang bahaging ito. Sa screen, nakapaskil ang English statement ng Thai Ministry of Defense. Ang mata ko ay tumigil sa isang pangungusap. Operation plan completed using Philippine-made precision-guided weapon system. Hinampas ni Tom ang mesa. Mark, sinabi mo sa live broadcast na mura lang ang sandatang Pilipino. Pero ginagamit iyon ng Thailand para maghanda sa giyera. Hindi ba't hindi tugma iyon? Nagmatigas ako. Baka bumili ang Thailand ng sandatang Pilipino dahil sa kakulangan sa budget. Siguradong mas maganda ang performance ng sandatang Amerikano. Napabuntong hininga si Tom. Kailangan mong pumunta doon at kumpirmahin ito mismo.
Sa loob ng 24 oras, pumunta ka sa Bangkok. Alamin mo kung bakit pinili ng Thailand ang sandatang Pilipino sa halip na sandatang Amerikano. Nagulat ako. Bukas na agad? Masyadong apurahan. Isinara ni Tom ang laptop at sinabi, Mark, bumili ang ating kaalyado ng malaking dami ng sandata mula sa ibang bansa sa halip na sandatang Amerikano. Kung hindi balita yan, ano ang balita? At aminin ko na sa iyo, binababa mo ang sandatang Pilipino sa live broadcast. Ngayon, ikaw mismo ang pumunta roon at alamin ang katotohanan. Sa loob ko, nagalit ako. Hindi ka panipaniwala na tatalunin ng Pilipinas ang Amerika. Siguradong dahil lang ito sa presyo o dahil sa politikal na dahilan. Gabi na noong nag-empake ako ng gamit sa bahay. Dinownload ko sa laptop ang mga materyales tungkol sa sigalot sa pagitan ng Thailand at Cambodia. May impormasyon din na ang Cambodia ay armado ng mga sandatang gawa sa Tsina. Tinanong ako ng asawa kong si Sarah sa sala, biyahe na naman, delikado ba roong lugar? Huwag kang mag-alala, babalik din ako pagkalipas ng ilang araw. Iche-check ko lang kung gaano kagulo ang sandatang Pilipino. Tumawa si Sarah at nagsabing, hindi kaya puno ka lang ng bias? Maganda ang teknolohiya ng Pilipinas ngayon Umiling ako. Kahit maganda ang teknolohiya, iba ang totoong labanan. Sa larangan ng digmaan, ang subok na sandata ang nananalo. Kinabukasan ng umaga, nasa JFK Airport na ako. Habang naghihintay ng boarding para sa flight papuntang Bangkok, naisip ko, sa coverage na ito, malinaw kong ipapakita ang limitasyon ng sandatang Pilipino. Patutunayan ko na ang Amerika pa rin ang pinakamahusay. Hindi ko alam noon kung gaano ako nagkamali. Lumapag ang eroplano sa Suvarnabhumi Airport sa Bangkok. Pagkatapos ng 15 oras na biyahe, nakita ko ang mainit na sikat ng araw ng Thailand sa labas ng bintana. Paglabas ng immigration, sinalubong ako ng mainit at mahalumigmig na hangin, pero may kakaiba. Iba ang aura ng airport kaysa sa dati. May mga sundalong nakatayo sa bawat labasan ng airport, nakasuot ng buong kagamitang pandigma. Bagamat magalang silang gumagabay sa mga pasahero, ramdam ang tensyon. Sumakay ako ng taxi at nagtungo sa sentro ng lungsod. Tinanong ko ang driver, ano ang sitwasyon sa Bangkok ngayon? Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror at sumagot, tensyonado pero kalmado ang mga tao, nagtitiwala kami sa gobyerno. Habang dumadaan sa mga kalye, nakakita ako ng kakaiba. May mga checkpoints sa kung saan-saan. Ngunit ang mga mamamayan ay papasok pa rin sa trabaho tulad ng dati at nakaupo sa mga cafe. Hindi ito estado ng panik. Ano ito? Malapit na ang gyera. Bakit ganito sila kakalmado? Pagka-check-in sa hotel, dumiretso ako agad sa Thai Ministry of Defense. Nabalitaan ko na may briefing para sa mga foreign reporter sa ganap na alas 2 ng hapon. Ang harapan ng gusali ng Ministry of Defense ay puno na ng mga broadcast vehicle. BBC, Al Jazeera, NHK, Reuters, naroon ang lahat ng pangunahing media sa mundo. Kinuha ko ang aking press ID at pumasok sa briefing room. Mas marami ang tao kaysa sa inaasahan ko. Mukhang higit sa 100 na ang naroroon. Lahat ay handa na ang camera at recorder. Nakilala ako ng isang Japanese reporter na nakaupo sa tabi ko. Mr. Thompson, galing ka sa CNN, di ba? Napanood ko ang broadcast mo kahapon. Nakipagkamay ako. Salamat. Ano ang sitwasyon sa field? Mahina niyang sinabi, kakaiba. Masyadong kalmado ang hukbong Thai, gayong nag-deploy ang Cambodia ng Chinese Air Defense System. Eksaktong alas 2, bumukas ang pinto at pumasok ang isang Thai Air Force officer. Matangkad at malapad ang balikat. Nang tingnan ko ang rank insignia, isa siyang colonel, tumayo siya sa plataporma. Hindi man lang bumati, nagsimula agad siya. Ako si Colonel Surachet. Ang briefing ngayon ay magiging maikli lamang. Ang boses niya ay mababa at matigas. Hindi ito tono ng nakikipag-negotiate, parang nag-aabiso lang siya. Ang Cambodia ay patuloy na lumalabag sa ating hangganan. May mga sibilyang nasaktan na rin. Hindi na tayo magtitiis. Nagtaas ng kamay ang reporter mula sa Chinese media. Colonel, paano niyo tinataya ang air defense capability ng Cambodia? Maikling sagot ni Surachet. Hindi na kailangang tayahin. Hindi iyon variable sa ating operasyon. Nagbulungan sa loob ng briefing room, naisip ko sa sarili ko, nagmamayabang lang siya. Ang Chinese HQ-9 Air Defense System, hindi variable? Nagtanong ang reporter mula sa Amerika. May concern ba kayo sa pinsala sa mga sibilyan? Plano naming i-minimize iyon. Paano? Sa pamamagitan ng precision strike. Napangisi ako. Precision strike?
Posible lang iyon kung papasok sa loob ng range ng Chinese Air Defense System at delikado iyon para sa mga piloto. Dumating ang turn ko, nagtaas ako ng kamay. Mark Thompson, CNN, Colonel, sa totoo lang, magtatanong ako. Tiningnan ako ni Surachet ng diretso sa mata. Ang Chinese Air Defense System ng Cambodia ay may 200 kilometers range. Para makagawa ng effective strike ang Thai Air Force, kailangang pumasok sa loob nito. Lalo itong magpapataas ng panganib na ma-shoot down ang mga piloto. Paano nyo matitiyak ang kanilang kaligtasan? Natahimik ang buong briefing room. Lahat ay naghihintay ng sagot. Tumahimik si Colonel Surachet ng mga 3 segundo. At sinabi niya, hindi tayo lalaban. Huminto siya sandali at idinagdag, buburahin natin sila. Biglang nagkagulo sa briefing room. Ang reporter mula sa France sa tabi ko ay bumulong. Ano ang ibig niyang sabihin? Naguguluhan din ako. Hindi lalaban pero buburahin? Digmaan ito, ano ang ibig sabihin ng hindi lalaban? Nagtanong ang reporter mula sa BBC bilang follow-up. Colonel, paano niyo matitiyak ang kaligtasan ng mga piloto? Bahagyang ngumiti si Surachet. Hindi delikado ang ating mga piloto dahil ang plano ng operasyon ay ganoon ang pagkakadisenyo. Hindi na tumanggap ng mga tanong. Natapos ang briefing ng ganoon. Naglabasa ng mga reporter. Gusto ko na ring tumayo nang may lumapit na lalaki sa tabi ko. Siya ay isang batang Thai military captain. Tumingin siya sa paligid bago iniabot ang isang maliit na calling card sa kamay ko. Mr. Thompson, kung interesado ka, makipag-ugnayan ka rito. Ano ito? Weapon Integration Advisory Group. Weapon Integration? Oo, isang civilian technical advisory team. Tinanggap ko ang card, operasyong militar, tapos may civilian advisory group. Bahagyang ngumiti ang captain. Ngayon, ang digmaan ay isang kolaborasyon na rin at mabilis siyang umalis. Tiningnan ko ang calling card. Sa harap, nakasulat ang contact info sa Thai at English. Pagbaliktad ko, may nakita akong maliit na letra, KGGB Weapon Advisory Group. Sa sandaling iyon, naguluhan ang isip ko. Bakit ibinigay sa akin ng hukbong Thai ang contact info ng advisory group ng Pilipinas? Paglabas ng briefing room, naglalakad ako sa hallway. Ang sinabi ni Colonel Surachet ay patuloy na umiikot sa utak ko. Hindi tayo lalaban, buburahin natin sila. Ang mga sundalo ay karaniwang nag-uusap tungkol sa tagumpay. Gumagamit sila ng mga salitang tulad ng suppression, repulsion, annihilation, pero deletion o pagbura ang sinabi ni Surachet. Ano ang buburahin? Inilagay ko ang card sa bulsa ko at naisip, may kakaiba, may tinatago ang Thailand. Gabi na noong bumalik ako at binuksan ang laptop. Sinuri ko uli ang data tungkol sa air defense ng Cambodia. Ang Chinese HQ-9 system ay may range na 200 kilometers. Talagang delikado ito. Kung lalapit ang Thai F-16, kailangang harapin ang panganib na ma-shoot down. Pero sinabi ni Surachet na ligtas ang mga piloto. Paano? Inilabas ko uli ang calling card. KGGB Weapon Advisory Group. Bukas, kailangan ko silang makausap. Kailangan kong malaman kung ano ang pinanghahawakan ng Thailand para maging ganito sila kumpiyansa. Kinabukasan ng umaga, sumakay ako ng eroplano papuntang Phnom Penh. Tinanong ako ni producer Jessica sa telepono, baliw ka ba? Pumupunta ka sa loob ng teritoryo ng kalaban? Kalmado akong sumagot. Jessica, kailangang marinig ng isang journalist ang magkabilang panig. Hindi tayo maaaring mag-report base lang sa sinasabi ng Thailand. Delikado yan. Naghahanda na ang Cambodia para sa giyera ngayon. Kaya nga ako pupunta. Ang totoong kwento ay nasa field. Pagkalipas ng 1 oras at kalahati, nakarating ako sa Phnom Penh Airport. Ibang-iba ang atmosfera kaysa sa Bangkok. Luma ang airport at mas maraming sundalo. Sinalubong ako ng local interpreter na si Sofia. Siya ay isang Thai-Cambodian. Mr. Thompson, ngayong hapon ng alas 4, may press conference ang Cambodian military malapit sa border. Dadalo mismo si General So Huon. General So Huon, tumango si Sofia. Siya ang main person in charge ng border defense. Kilala siya bilang medyo agresibong tao. Mahilig siyang magsalita ng walang preno sa harap ng media. Naintriga ako, maganda yan. Doon tayo agad. Nagmaneho kami ng 2 oras. Nakarating kami sa isang military base malapit sa border. Ang press conference area ay nasa labas at ang nakakuha ng atensyon ko ay ang background. Sa likod ng plataporma, sinadya ang paglalagay ng mga kagamitang gawa sa Tsina, mula HQ-9, Air Defense System, multiple rocket launcher, hanggang radar vehicles.
Mahinang sinabi ni Sofia, sinadya nilang ilagay ang mga iyan dyan para makuha ng kamera. Inilabas ko ang kamera at nagsimulang kumuha ng video. Ang galing ng showmanship. Eksaktong alas 4, lumabas si Sohun. Malakas ang unang impresyon. Ang uniform niya ay masyadong kumikinang at puno ng mga medalya. 6 ang bodyguard niya. Tumayo siya sa plataporma at kumaway. Parang isang general na nanalo sa giyera. Ladies and gentlemen, malakas ang boses niya. Hindi na kailangan ng loudspeaker. Ang pagtitipong ito ay ginawa upang ipakita ang lakas ng Cambodia. Minamaliit tayo ng Thailand, pero maling akala nila yan. Tumingin siya sa likod at itinuro ang HQ-9. Sa isang system na ito, kaya nating depensahan ang 200-kilometer radius. Hindi man lang makakalapit ang mga Thai fighter jet. Ngumiti si Sohun sa kamera. Kung lalabag sila sa ating airspace, ano ang mangyayari? Mahuhulog sila mula sa langit. Nagsulat ako sa note ko, masyadong exaggerated, pero hindi naman ganap na kasinungalingan. Ang mga sandatang Chino ay tunay na delikado. Ang HQ-9 ay isang subok na air defense system. Nang dumating ang oras ng tanong, nagtaas ako ng kamay. Mark Thompson, CNN. General, kahit gaano kalakas ang air defense, hindi ba't may limitasyon ito sa multi-angle simultaneous attack? Ngumiti si Sohu ng mapang uyam. Anong paraan ang gagamitin ng Thailand para sa multi-angle attack? Kulang sila sa bilang ng fighter jets at ang mga sandata nila ay walang kwenta. Ikinaway niya ang kamay at nagpatuloy. Ilang gawa sa Amerika, ilang gawa sa Sweden, at ilang bombang gawa sa Pilipinas, di ba? Imposibleng mabasag ang ating system gamit ang ganyan. Natapos ang press conference. Si Sohun ay nawala na kasama ng kanyang mga bodyguard. Tiningnan ko ang paligid. May nakita akong kakaibang tanawin. Ilang military trucks ang hindi gumagalaw patungo sa direksyon ng base kundi sa kabaligtaran. Sofia, nasaan ang direksyong iyan? Tanong ko. Sumagot si Sofia na may tensyonadong mukha. Iyan ay direksyon patungo sa casino complex. Casino? Oo, may malaking resort malapit sa border. Opisyal na ito ay isang tourist facility pero hindi niya tinapos ang sinasabi. Hindi lang ito basta casino. Lugar din ito kung saan nawawala ang mga tao. Naintriga ako. Malapit ba? 20 minuto sa pamamagitan ng sasakyan. Pero Mr. Thompson, mas mabuting huwag ka nang pumunta roon. Pero nagpasya na ako. Gusto ko ring makita kahit sa malayo. Gusto kong malaman kung bakit doon pumupunta ang mga sasakyang militar. Napilitang tumango si Sofia. Pagkalipas ng 20 minuto, nakita ko ang casino complex. Mas malaki ito kaysa sa inaasahan ko. Sa gusaling parang hotel na may ilang palapag, kumikislap ang mga neon sign kahit tanghaling tapat. Ang parking lot ay puno ng mga mamahaling sasakyan. Benz, BMW, Lexus, mga sasakyang hindi nababagay sa border area. Sa bukana, may mga civilian guards. Nakasuit sila ng itim, pero nakikita sa baywang nila ang radyo at baril. May mga tattoo rin sila sa braso. Noon din iyon. Nakita ko ang military jeep na nakita ko kanina na pumapasok sa main gate ng casino, pero ang mga civilian guards ang nagga-guide sa mga sundalo. Hindi ko makapaniwala sa nakita ko. Ano yon? Mahinang sinabi ni Sofia. Nakikita mo, hindi ang militar ang nagpoprotekta sa mga sibilyan, kundi mukhang ang mga sibilyan ang nagkokontrol sa militar. Tumunog ang alarm sa utak ko. Hindi ito normal. Itinaas ko ang kamera at nag-zoom. Nang makita ko ng mas malapitan, may mga inaibaba sa military truck, mga kahon, pero mukhang kahon ng military supplies. Sofia, sino ang nagpapatakbo ng kasino na yan? Pagkalipas ng matagal na pag-aalinlangan, nagsalita si Sofia. Hindi ako sigurado, pero sa usap-usapan, isa raw itong negosyanteng Chinese. Napakamakapangyarihang tao. Nabalitaan kong konektado rin siya sa militar. Binabaan pa niya ang kanyang boses. Money laundering, smuggling, pati tao ay ibinebenta rin. Kidnapping, detention, ganyan ang mga nangyayari roon. Kinilabutan ako. Anong pangalan ng taong yun? Umiling si Sofia. Walang sino man ang nagsasabi ng pangalan niya ng basta-basta. Tinatawag lang siyang Black President. Noon din, 2 guwardiya ang nagsimulang magmatsyag sa sasakyan namin. May sinasabi sila sa radyo, Mr. Thompson, kailangan na nating umalis. Ngayon din, binaba ko ang kamera. Sige. Inikot namin ang sasakyan at lumayo roon. Pagbalik sa Phnom Penh, naguguluhan ang isip ko. Nagsimulang mabuo ang mga piraso ng puzzle. Ang panggugulo ng Cambodia sa Thailand ay hindi dahil sa military reasons. May pera sa likod nito. Casino, smuggling, criminal organization, at ang militar na nagpoprotekta sa kanila.
Ang mga sandatang Chino ang nagbibigay sa kanila ng shield. Naintindihan ko na rin kung bakit napaka-arogante ni General So Hoon. Hindi niya pinoprotektahan ang national security, kundi ang black money sa likod niya. Gabi na noon sa hotel room at nagmuni-muni ako. Nagsimula nang makita ang sagot sa tanong kung bakit matapang ang Thailand. Ang layunin ng Thailand ay baka hindi ang borderline. Hindi ba't gusto nilang burahin ang casino complex na iyon, ang criminal network na iyon? Kinuha ko sa bag ang calling card na nakuha ko kahapon. Ang card na may contact info ng KGGB Weapon Advisory Group. Nagpasya akong bukas ng umaga pagbalik sa Bangkok. Kailangang makausap ko ang may-ari ng card na ito. Kinabukasan ng madaling araw, muli akong nagtungo sa border. Tumutol si Sofia. Mr. Thompson, nakita nila ang sasakyan natin kahapon. Delikado, pero nagmatigas ako. Sofia, ang isang journalist ay dapat sumugal sa panganib. May something sa likod ng kasino na yan. Umalis kami ng 5:00 ng madaling araw. Nagpasya kaming dumating bago sumikat ang araw para magmasid. Ipinark namin ang sasakyan sa isang burol na 500 metro ang layo mula sa kasino. Inilabas ko ang telephoto lens at minasdan ang gusali. Kahit madaling araw, maliwanag ang mga ilaw sa kasino. Patuloy ang pasok at labas ng mga sasakyan sa parking lot. Pagdating ng 6:00, pumasok ang 3 military truck. Pinindot ko ang shutter ng camera. Bumaba ang mga sundalo sa truck, pero kakaiba. Hindi sila nagdadala ng mga sandata, kundi mga kahon. Sofia, ano yon? Tiningnan ito ni Sofia gamit ang binoculars. Mukhang mga kahon ng military supplies. Pero bakit dinadala sa kasino? Noon din, may isang lalaking lumabas sa gusali, nakasuit ng itim at nakasunglass. Nagbigay pugay ang mga sundalo sa kanya. Sunod-sunod akong kumuha ng litrato. Isang sundalo na nagbibigay pugay sa sibilyan. Sinuri ng lalaki ang mga kahon at tumango. Pagkatapos, iniabot niya ang isang sobre sa opisyal ng militar. Pera iyon, siguradong pera iyon. Napahinga ng malalim si Sofia. Suhol yan, nagbebenta ng sandata ang militar. Nanginginig ang kamay ko. Isang malaking scoop ito. Pagdating ng 7:00, isang mas nakakagulat na eksena ang nangyari. Isang van ang pumasok sa backdoor ng kasino. Nakatakip ng buo ang mga bintana. Bumukas ang backdoor at may mga taong bumaba, mga 10 siguro. Lahat sila ay nakaposas. Napasigaw ng mahina si Sofia. Mga taong kinidnap sila. Ano? Sila ang mga taong nawawala sa border area, mga Thai, Lao, Cambodian. Sila ang kinukuha at ginagawang forced labor. Nag-init ang ulo ko. Hindi ito criminal organization, kundi slave market. Gusto ko pa sanang kumuha ng litrato nang hawakan ako ni Sofia sa braso. Mr. Thompson, yun. Paglingon ko, isang itim na SUV ang papalapit sa amin. Nahuli tayo. Kailangan nating umalis. Kinuha ko ang kamera at sumakay sa sasakyan. Pinaandar ni Sofia ang sasakyan. Bilis ang SUV. Nagsimula na kaming habulin. Bilis! Inapakan ni Sofia ang accelerator. Mabilis kaming tumakbo sa hindi sementadong kalsada. Nang tingnan ko sa 100 meter, papalapit na ng papalapit ang SUV. Bumukas ang bintana sa passenger seat at may isang taong lumabas. May hawak na baril. May baril sila. Yuko kami. Bang! May putok ng baril. Nabiyak ang likurang salamin. Napasigaw si Sofia, pero hindi siya binitiwan ang manibela. Baryo! Pumasok tayo sa baryo. May nakita kaming maliit na baryo sa harap. Agad na iniliko ni Sofia ang manibela at pumasok sa eskinita. Tumakbo kami ng zigzag sa makikipot na eskinita. Masyadong malaki ang SUV kaya hindi kami masundan. Pagkalipas ng 10 minutong pagtakas, ipinark namin ang sasakyan sa likod ng isang templo. Pareho kaming hingal na hingal. Akala ko mamamatay na ako, naiiyak na sabi ni Sofia. Sabi ko na sa iyo, delikado. Nagsisi ako. Sofia, pasensya na. Inilagay kita sa panganib. Pero kasabay nito, sigurado na ako, ang nakita ko ay totoo. Ang kasino na yan ang puso ng krimen. Pagkalipas ng 1 oras, bumalik kami sa Phnom Penh. Sinuri ko ang mga litrato na nakunan ko sa hotel room. Transaksyon ng sundalo at lalaking nakasuit, sobre ng pera, mga taong nakaposas lahat ay nakunan. Ipinadala ko ang mga litrato sa encrypted email ng CNN headquarters. Tinawagan ko si Jessica. Jessica, may malaking nahuli ako. Ang giyerang ito ay hindi tungkol sa territorial dispute dahil ito sa criminal organization. Nagulat si Jessica at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin?
Ang Cambodian military ay nagpoprotekta sa criminal organization sa border casino, trafficking, drugs, weapon smuggling, lahat ginagawa nila. Ang Chinese Air Defense System ay hindi para protektahan ang bansa, kundi para protektahan ang mga kriminal. May ebidensya ka? Ipinadala ko ang mga litrato. Nakunan ang mga sundalo na tumatanggap ng pera mula sa mga kriminal, pati ang mga kinidnap na tao. Napabuntong hininga si Jessica. Mark, mag-ingat ka. Kung ma-broadcast ito, target ka na. Alam ko, kaya babalik na ako sa Bangkok bukas. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Madilim ang gabi sa Phnom Penh. Naintindihan ko na ngayon. Bakit matapang ang Thailand? Bakit buburahin nila ang sabi? Ang layunin ng Thailand ay hindi ang hukbong Cambodian. Iyon ay ang casino, ang criminal network na iyon. At kung aatakehin ng Thailand ang lugar na iyon, kailangang maging tumpak talaga. Dahil may mga inosenteng residente sa paligid. Muli kong kinuha ang calling card. KGGB Weapon Advisory Group. Kaya ba talagang maging tumpak ng sandatang Pilipino? Kaya ba nitong tamaan ang isang gusali ng tumpak at huwag galawin ang katabing gusali? Nagduda ako, pero kailangang kumpirmahin. Kinabukasan ng umaga, iniwan ko ang Phnom Penh. Sa loob ng eroplanong papuntang Bangkok, naisip ko, ang giyerang ito ay hindi simple. Hindi ito tungkol sa teritoryo o pride. Ito ay labanan ng krimen at katarungan. At ngayon, kailangan ko nang malaman kung ano ang papel ng sandatang Pilipino sa labanang iyon. Paglapad ng eroplano sa Bangkok, binuksan ko ang cellphone at tinawagan ang numero sa calling card. Hello, KGGB Advisory Group ba ito? Si Mark Thompson ito. Gusto ko kayong makausap. Narinig ko ang boses ng lalaki sa kabilang linya. Mr. Thompson, naghihintay kami. Pwede ka bang pumunta ng 2:00 ng hapon? Saan ako pupunta? I-text ko ang location. Naputol ang tawag at agad na dumating ang address. Ito ay isang office building sa labas ng airport. Sumakay ako ng taxi at bumiyahe ng 40 minuto. Ang lugar na narating ko ay isang ordinaryong commercial district. May mga logistics company sa paligid at walang kakaiba. Bakit nananahimik ang mga taong humahawak ng napakalakas na sandata sa ganito katahimik na lugar? Umakyat ako sa 2nd palapag. Sa dulo ng hallway, sa pinto ng opisina, nakasulat lang sa Thai at English ang Technical Advisory Team. Kumatok ako. Tuloy. Pagbukas ng pinto at pagpasok, mas simple ang opisina kaysa sa inaasahan ko. Ilang lamesa, computer, at isang mapa ng Thailand sa dingding. Walang marangyang kagamitan o weapon model. Isang lalaki ang tumayo at nakipagkamay. Hello, ako si Park Junho. Galing ako sa Pilipinas. Lalaking mukhang nasa gitna ng 40 seconds. Nakasalamin at simple ang suot. Walang name tag at walang espesyal na pagpapakilala. Sinadya kong maging agresibo. Doktor, diretsahan na tayo. Si Park Junho ay tahimik na naupo at tumango. Hindi ba't ang sandatang Pilipino ay isang cost-effective na auxiliary power lang para sa Thailand? Ano ang tunay na papel nito sa harap ng Chinese Air Defense System? Hindi man lang nagulat si Park Junho. Walang excuse at walang promo. Binuksan lang niya ang laptop at iniharap ang screen sa akin. Ang screen ay may mapa, border area ng Cambodia. Alam mo ang range ng Cambodian Air Defense, di ba? Siyempre, HQ-9 system, 200 kilometers. Tumango si Park Junho. Tama. Ngayon, tingnan mo ang mapang ito. Ginalaw niya ang mouse para ipakita ang radius ng air defense. May guhit na pulang bilog. Para makapasok sa loob ng bilog na iyon, kailangang pumasok ng malalim ng mga TIE fighter jet. Dito binabagsak ang mga lumang bomba. Itinuro ni Park Junho ang loob ng bilog. Kailangang makarating ang piloto sa posisyong ito. Tumango ako. Tama, kaya delikado. Pero ang KGGB ay dito ibinabagsak. Itinuro niya ang labas ng bilog. Huminto ako sandali. Sa labas? Oo, sa labas ng range ng air defense, nagsisimula ang pagbagsak. Ang bomba ay nag-glide hanggang sa makarating sa target. Hindi na kailangang pumasok ng piloto sa delikadong lugar. Umiikot ang calculation sa utak ko. Ang pagbagsak sa labas ng range ay nangangahulugang hindi tatamaan ang piloto. Dahan-dahan akong nagsalita. Sa distansyang iyon, magiging ligtas ang piloto. Tiningnan ako ni Park Junho ng diretsyo. Hindi lang namin ito ginawa para talunin ang kalaban. Ginawa namin ito para makauwing buhay ang piloto. Huminto siya sandali at nagpatuloy. Ang digmaan ay hindi natatapos sa isang beses. Kailangang protektahan ang mga taong kailangang bumalik muli. Ang pangungusap na iyon ang unang tumagos sa akin.
Sa loob ng 20 taon ng pag-aanalisa ng sandata, palagi ko lang tinitingnan ang power, accuracy, at speed. Pero ito ang unang beses na may sandatang nag-compute muna para sa kaligtasan ng piloto. Pero nagbigay ako ng counter-argument. Pero hindi ba't nawawala ang accuracy kung humahaba ang range? Isinwitch ni Park Jun-ho ang screen. Lumabas ang data table. Sa loob ng C&meter CEP, gumagamit ng GPS at INS composite guidance at may correction para sa weather condition. Tumpak na matatamaan ng piloto nang hindi siya nalalagay sa panganib. Nakatitig ako sa screen. Ang mga numero ay isa-isang winawasak ang mga predudisyo ko. Ipinagpatuloy ni Park Jun-ho. Mr. Thompson, may itatanong ako. Ano sa tingin mo ang pinakamahalaga sa digmaan? Tagumpay? Mahalaga rin ang tagumpay, pero mas mahalaga ang susunod na digmaan. Ibinuka ni Park Jun-ho ang ibang data. Kung mawalan ng piloto, wala ring silbi kahit may fighter jet. Inaabot ng 10 taon para makapagpalaki ng isang karanasang piloto. Mas mahalaga ang protektahan siya kaysa sa sandata. Nawalan ako ng sasabihin. Tumayo si Park Jun-ho. Gusto mo bang pumunta sa ibang lugar sandali? May ipapakita ako. Saan? Saan kami nakikipagtrabaho kasama ang Thai Air Force? Ipakikita ko sa iyo ang totoong plano ng operasyon. Sumakay kami ng sasakyan. Pagkalipas ng 20 minuto, nakarating kami malapit sa Thai Air Force Base. Lugar na bawal ang sibilyan, pero ipinakita ni Park Jun-ho ang espesyal na permit. Pumasok kami sa gusali. Conference room ito. Pero may mga tao na sa loob. Nakita ko si Colonel Surachet. Mr. Thompson, nagkita uli tayo. Nakipagkamay si Surachet. Nagulat ako. Opisyal na meeting ba ito? Hindi opisyal. Pero nagpasya akong kailangan mong maunawaan. Nagsimula ang meeting, ang paksa ay hindi plano ng giyera. Sa halip, ito ay kabaligtaran. Minimize civilian damage. Target na matatapos sa isang bagsakan. Zero collateral damage. Ito ang mga salitang nasa meeting minutes. Nabigla ako sa sarili ko. Ang mga taong ito, walang intensyong patagalin ang labanan. Ipinakita ni Surache ang mapa. Ang target natin ay hindi ang border. Ito yun. Ang itinuro niya ay ang casino complex na nakita ko kahapon. Ang puso ng criminal network. Kapag tinanggal ito, mapuputol ang pera ng Cambodian military. Matatapos ang giyera roon. Nagtanong ako, pero hindi ba't may mga pasilidad para sa sibilyan sa paligid? Tumingin si Surachet kay Park Jun-ho. Binuksan ni Park Jun-ho ang laptop at ipinakita ang 3D terrain map. Tumpak na tatamaan lang ang gusaling ito. Ang katabing gusali ay 20 metro lang ang layo. Hindi papasok sa aero range ng KGGB. Napahinga ako ng malalim. Sigurado bang tumpak na matatamaan ng ganyan? Tahimik na sumagot si Park Jun-ho. May tinamaan na kami dati. Kailan? Sa Middle East. Natapos ang meeting. Naiwan kaming dalawa ni Park Jun-ho. Doktor, paano naman nakagawa ang Pilipinas ng ganito ka-sophisticated na sandata? Nag-isip sandali si Park Jun-ho at sumagot. Maraming pinagdaan ng giyera ang Pilipinas, kaya alam namin. Ang digmaan ay hindi para manalo ng marangya, kundi para tapusin ng tahimik. Nang araw na iyon, naramdaman kong nayanig ang 20 taon kong karera. Paglabas ng conference room at pagbalik sa hotel, tumunog ang cellphone ko, si Park Jun-ho. Mr. Thompson, magsisimula ang operasyon bukas ng madaling araw. Ang boses niya ay mas kalmado kaysa sa dati. Pwede mong panoorin ang sitwasyon mismo sa control room, gusto mo? Nawalan ako ng sasabihan. Control room? Ang operasyong militar? Oo, inaprubahan ng Thai Air Force. Pwede kang pumunta sa airbase hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Bakit niyo ako iniimbitahan? Tumahimik sandali si Park Jun-ho. Mr. Thompson, nagduda ka sa sandata namin sa live broadcast kahapon. Natural lang yon. Pero ngayon kailangan mong makita mismo. Hindi sa salita, kundi sa resulta. Naputol ang tawag. Nakaupo lang ako ng tulala sa loob ng taxi. Pagdating sa hotel room, nakaupo ako sa kama. Magulo ang isip ko. Ang isang journalist na mismong makakakita ng operasyong militar ay pambihira. May issue sa objectivity at ethical controversy. Pero kasabay nito, isang malaking scoop ito. Isang pagkakataon na ang CNN ang mag-report ng eksklusibo sa paggamit ng sandatang Pilipino sa totoong labanan. Binuksan ko ang laptop. Nag-request ako ng video conference sa CNN headquarters. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas sina Jessica at Tom sa screen. Mark, anong nangyari? Bakit apurahan? Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Magsisimula ang operasyon ng Thai Air Force bukas ng madaling araw. Inimbita ako sa control room. Nanlaki ang mata ni Tom. Talaga?
Foreign reporter sa control room? Oo, inayos ng Philippine Weapon Advisory Group. Nag-aalalang tanong ni Jessica, hindi ba delikado yan? Umiling ako, ligtas ang control room, pero may ethical issue. Maaaring magmukhang sumasang-ayon ako sa operasyon. Hinaplos ni Tom ang kanyang baba. Mark, linawin mo ang panig mo. Isa kang observer, hindi judge. Malinaw mong sabihin na hindi mo sinusuportahan ang operasyong militar, kundi nagre-report ka lang. Sige. At Mark, maghanda ka sa live broadcast. Pagkatapos ng operasyon, dapat makapag-report ka agad sa field. Naputol ang tawag. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang gabi sa Bangkok ay makulay. Nagsimula akong ayusin ang mga nakalap kong data sa laptop. Mga litrato ng kasino, mga sundalong tumatanggap ng pera, mga kinidnap na tao, at ang layout ng Chinese Air Defense. Sinuri ko uli ang specs ng Philippine KGGB. 100 kilometers range, 10 meters SEP, GPS composite guidance. Sa numero, impressive ito, pero iba ang totoong labanan. Weather, hangin, electronic interference, sobrang daming variables. Naalala ko ang mga operasyong nakita ko sa Middle East. Minsan ay lumalampas din ang US JDAM. May mga pagkakataon ding may sibilyang nasasaktan. Pero si Park Junho ay may kumpiyansang nagsabi, ang katabing gusali ay 20 metro ang layo, hindi papasok sa error range. Posible kaya talaga yon? 11 na ng gabi. Naligo ako at nag-empake. In charge ko ang battery ng camera at naghanda ng recorder. Humiga ako sa kama pero hindi ako makatulog. Sa utak ko, paulit-ulit kong naiisip ang eksena bukas. 3 ng madaling araw, tumunog ang alarm, tumayo ako at nagsuot ng damit. Itim na shirt at kaki na pantalon ang damit ko para sa field coverage. Pagbaba ko sa hotel lobby, naroon na si Park Junho. Mr. Thompson, handa ka na ba? Oo. Sumakay kami ng sasakyan patungo sa airbase. Ang mga kalye ng madaling araw ay tahimik. Paminsan-minsan ay may nagpapatrolya lang. Tensyonado ka ba? Tanong ni Park Junho. Tapat akong sumagot, oo. 20 taon na akong nagre-report ng giyera, pero ngayon lang ako papasok sa control room. Ang makikita mo ngayon ay hindi giyera, kung gayon ano, precision. Protektahan ang piloto, protektahan ang sibilyan, at alisin lang ang target. Iyan ang paraan ng Pilipinas. Pagdating sa main gate ng airbase, sinuri ng guwardiya ang permit ni Park Junho at ang passport ko, nakapas kami. Pagpasok sa loob ng base, dinala kami sa gusali sa tabi ng runway. Ang labas ay ordinaryo pero ang loob ay kakaiba. Sa bawat hallway ay may guwardiya at mahigpit ang access control. Tumayo kami sa harap ng control room sa ikalawang palapag. May pulang ilaw sa ibabaw ng pinto. Operation in progress. Authorized personnel only. Kumatok si Park Junho. May signal ng approval mula sa loob. Bumukas ang pinto. Huminga ako ng malalim. Sa likod ng pintong ito, gagawa ng kasaysayan. Ang sandatang Pilipino ay mapapatunayan kung ano ang kaya nitong gawin sa totoong labanan. Mr. Thompson, pasok. Pumasok ako sa control room. Ang loob ay mas tahimik kaysa sa inaasahan ko. May ilang monitors na nakalatag sa pader at may ilang controller na nakaupo sa kanya-kanyang pwesto. Naroon din si Colonel Surache sa gitna at si Park Junho ay nakatingin sa laptop sa isang sulok. Naupo ako ng tahimik sa gilid para hindi makaabala. Tiningnan ko ang wall clock. 4:50 ng madaling araw. May isang controller na nagsabing, flight preparation done, weather condition good. Tumango si Surache. Ituloy ayon sa plano. Sa isang monitor, nakikita ang runway. Ang dalawang F-16 ay nagwa-warming up ng makina. Kinuha ko ang kamera at nagsimulang kumuha ng video ng tahimik. Lumapit si Park Junho sa tabi ko at bumulong. Mr. Thompson, pagkalipas ng 30 minuto, magsisimula na. Makikita mo na ang sagot sa lahat ng inalinlangan mo. Tumango ako. Ang control room ay unti-unting napupuno ng tensyon. Pero kakaiba, walang ingay. Lahat ay tahimik na ginagawa ang trabaho. Giyera na ba talaga ito? Masyadong kalmado. 5:20 ng madaling araw, nag-utos si Surache, approval to launch. Ang dalawang F-16 sa monitor ay nagsimulang tumakbo sa runway at lumipad na sa langit. Pinigil ko ang hininga ko at nakatingin sa screen. Ito ang pinakatensyonadong sandali sa 20 taon ko bilang journalist. Nawala ang dalawang F-16. Sa main screen ng control room, lumabas ang radar map. 2 tuldok ang lumilipad patungo sa border. 5:30 ng madaling araw, 10 minuto na ang lumipas mula nang lumipad. Ang boses ng controller ay lumabas sa speaker.
Falcon 1, Falcon 2, report status. Falcon 1, altitude 8,000, all systems normal. Ang boses niya ay nakakamanghang kalmado. Parang nagre-regular training flight lang. Falcon 2, maintaining formation, good weather. Bulong ko kay Park Junho sa tabi ko. Masyadong tahimik. Totoong operasyon ba talaga ito? Bahagyang ngumiti si Park Junho at tumango. Ang pagiging tahimik ang normal. Patunay ito na hindi delikado ang ating mga piloto. Nakatitig ako sa monitor. Ang flight path ng mga TIE fighter jet ay nakadisplay sa real time, pero kakaiba. Ang mga fighter jet ay lumilipad patungo sa border, pero iba sa inaasahan ko. Hindi sila pumapasok ng malalim sa radius ng air defense ng Cambodia. Anong posisyon ito? Bulong ko. Hindi ba't sa labas ng range ng air defense? Lumingon sa akin si Colonel Surache at maikling sumagot. Tama ang nakita mo. Alas 5:42 ng madaling araw, narating ng Falcon 1 ang release point. Narinig ang boses ng piloto. Ready to release weapon. Kinumpirma ng controller. Target coordinate reconfirmed. Coordinates confirmed. Wind. Knots correction done. Requesting release approval. Hinawakan ni Surache ang mic. Approval granted. Release. Sa monitor, may isang maliit na tuldok ang humiwalay sa fighter jet. Iyon ang KGGB bomb. Pinigil ko ang hininga ko at minasdan ang tuldok. Ang bomba ay nagsimulang mag-glide. Iniladlad ang mga pakpak at lumipad patungo sa target. Mabilis ang bilis pero ang truck ay nakakamanghang tumpak. Parang hindi man lang naaapektuhan ng hangin, lumipad ito ng diretsyo patungo sa target. Itinuro ni Park Junho ang ibang monitor. Tingnan mo yon. Sa screen, nakita ang radar activity sa panig ng Cambodia. Alas 5:44 ng madaling araw, tumunog ang warning. Enemy radar activation detected. Gumagana ang Cambodian HQ-9 system. Kalmadong nag-report ang controller. Kinabahan ako. Gumagana na ang Chinese air defense. Pero ang mga TIE fighter jet ay dahan-dahan ng lumiliko at papasok na sa return route. Dahil sa labas sila ng range ng air defense, hindi sila napanganib. Falcon 1 returning, fuel sufficient, all systems normal. Ang boses ng piloto ay wala pa ring bakas ng tensyon. Para sa Cambodia, nakakagulat siguro ito. Ang radar na nakita nila ay pauwi na ang mga fighter jet. At ang tunay na panganib ay tahimik na dumarating mula sa anggulo na hindi nila inaasahan. Time to target 30 seconds. Nakaupo ako sa dulo ng upuan at nakatingin sa tuldok sa screen. Ang tuldok ay tumpak na lumalapit sa target. Time to target 20 seconds. Lahat ng tao sa control room ay nakatingin sa screen. 15 seconds, 10 seconds. Ang countdown ay dahan-dahang tumutunog. 9, 8, 7, 6, 5. Hinigpitan ko ang hawak sa kamao ko. 4, 3, 2, 1, impact confirmed. Ang screen ay naging puti sandali at bumalik sa normal. Isang beses lang ang pagsabog. Hindi malaki, hindi maliit. Tumpak ang laki na parang kinalkula ng calculator. Inaasahan ko ang mas malakas na tunog ng pagsabog at makulay na flash, pero sa totoong buhay, nakita ko lang ang isang tuldok na tahimik na nawala. Pagkalipas ng ilang segundo, ipinadala ang satellite video sa main screen ng control room. Ang real-time video ng target ay malinaw na nakita. Ang core building ng casino complex ay tumpak na gumuho, pero ang nakakagulat ay ang tabi nito. Ang ibang gusali na 20 metro lang ang layo ay buo. Walang nabasag na salamin at ang mga nakaparadang sasakyan ay ganoon pa rin. Hindi ko maikuyom ang bibig ko. Anong? Hindi na ako makapagsalita. Lumapit si Park Junho sa tabi ko at tahimik na sinabi, "Zero civilian damage." Naging ayon sa plano namin. Itinuro niya ang screen. Inalis lang ang target ng tumpak at walang ginawang epekto sa paligid. Ito ang presisyon na sinasabi namin. Hinawakan ni Colonel Surache ang radyo. Target destroyed. Confirmed. All aircraft returned safely. Falcon 1, Falcon 2 returning. Ang boses ng piloto ay kalmado pa rin, parang walang nangyari. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ito ay ibang-iba sa pambobombang nakita ko noon. Ito ay hindi pagkawasak kundi tumpak na pag-aalis. Hindi giyera kundi operasyon. Tinanong ko si Park Junho, ano kaya ang sitwasyon sa Cambodia ngayon? Siguradong nagkakagulo sila. Gumana ang air defense, pero bakit hindi nila napigilan? Paano nila nagawang tumpak na tamaan? Hindi nila maintindihan. Sa totoo lang, ayon sa impormasyong dumating pagkalipas ng ilang oras, ang Cambodian military ay nasa estado ng panic. Inisip nila na sirang-sira ang air defense nila, pero normal naman ang air defense.
Hindi lang pumunta ang TIE fighter jet sa loob ng range, kaya wala silang pagkakataong magpaputok. Alas 6:15 ng madaling araw, lumapag ang 2F-16 sa base. Bumaba ang mga piloto. Walang bakas ng pagod at walang tensyon sa mukha. Parang galing lang sila sa isang routine training. Ipinasa ni Surache ang opisyal na report. Target destroyed, collateral damage none, mission objective achieved. Ito lang ang nakasulat. Walang announcement ng tagumpay at walang press briefing. Paglabas ng control room, tumayo ako sa hallway. Sumandal ako sa pader at huminga ng malalim. Nanginginig ang kamay ko. Tinanong ako ni Park Junho, "Okay ka lang ba?" Tumango ako, "Oo, shock lang. Naintindihan ko na, Doktor." "Ano?" "Sa loob ng 20 taon, nakita ko na ang mga sandata. US, Europe, Russia, nakita ko na lahat." Tahimik na nakinig si Park Junho. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ito ay hindi lang sandata, ito ay pilosopiya. Bahagyang ngumiti si Park Junho, iyan ang Pilipinas. Hindi namin ginawa ang paraan para manalo sa giyera, kundi paraan para tapusin ang giyera. Nang araw na iyon, naramdaman kong nagbago ang lahat. Ang 20 taon kong karera, ang aking paniniwala, ang aking predudisyo lahat ay nayanig. Tahimik na pinatunayan ng Pilipinas sa mundo. Na kahit hindi malaki, pwedeng maging malakas. Na kahit hindi maingay, pwedeng maging tumpak. Pagkalipas ng 1 linggo, nakarating ako sa Incheon Airport. Inimbita ako ni Park Junho. "Mr. Thompson, gusto mo bang pumunta sa Pilipinas? Gusto kong ipakita sa iyo ang research center namin. Kailangan mong malaman kung saan galing ang sandatang ito para maisulat mo ang totoong kwento." Paglabas ng airport, kakaiba ang pakiramdam. 70 taon na ang nakalilipas, ang lugar na ito ay isang battlefield, ruins. Pero ngayon, isa na ito sa pinakamodernong airport sa mundo at ang sandatang ginawa ng bansa ay pinagtutuunan na ng pansin ng buong mundo. Sinalubong ako ni Park Junho. "Welcome, Mr. Thompson. Bukas ay pupunta tayo sa Gyeongnam Research Center. Magpahinga ka muna ngayon." Kinabukasan ng umaga, sumakay kami ng KTX. Ang tanawin ng Pilipinas ay mabilis na dumadaan sa labas ng bintana, mga skyscraper, factory, bukid, bundok. Tumingin ako sa bintana at naisip, ano nga ba ang nangyari sa lupang ito sa loob ng 70 taon? Alas 2 ng hapon, nakarating kami sa research center. Ang gusali ay simple kaysa sa inaasahan ko. Walang marangyang lobby o malalaking display. Tahimik na research center lang. Dinala ako ni Park Junho sa conference room. Sa tabi niya ay may isang matandang lalaking mukhang 70 seconds na nakaupo. "Ipakikilala ko sa iyo, ito si Dr. Kim Chul-soo. Isa siya sa mga nagsimula sa pag-develop ng defense industry ng Pilipinas noong 1970s. Tumayo ng dahan-dahan si Dr. Kim Chul-soo at nakipagkamay. Magaspang ang kamay niya. Kamay ng taong matagal nang nagtatrabaho. "Mr. Thompson, galing ka sa malayo." Isang karangalan, naupo kami. Dahan-dahang nagsalita si Dr. Kim. Ang boses niya ay mababa pero malinaw. "Mr. Thompson, nagtataka ka siguro kung paano nakagawa ang Pilipinas ng ganitong sandata?" "Opo, Doktor. Kinuha ni Dr. Kim ang isang lumang litrato ng giyera noong 1950s. Ang tatay ko ay sumabak sa Korean War. Nanginginig ng bahagya ang boses niya. Kulang ang bala, kulang ang sandata. Ginamit lang namin ang mga sandatang binigay ng Amerika para lumaban. Noon, may sinabi ang tatay ko sa akin, namula ang mata ni Dr. Kim. Chul-soo, kung wala tayong sandatang gawa ng sarili nating mga kamay, hindi natin mapoprotektahan ang bayan. Paglaki mo, siguraduhin mong makagawa ka niyan." Hindi ko kailanman nakalimutan ang mga salitang yon. Pinigil ko ang hininga ko at nakinig. Noong 1970 seconds, sinubukan namin ang technological independence, pero maraming failure. May aksidente, may mga taong nawala. Huminto sandali si Dr. Kim. "Tumanggi ang Amerika sa technology transfer, ganoon din ang Europe. Kailangan naming matuto ng mag-isa. Gabi-gabi kaming gumuhit ng blueprint, daan-daang beses na nag-eksperimento, libu-libong beses na nabigo, pero hindi kami tumigil. Dahil umaasa kami na ang mga anak namin ay hindi nadadaan sa giyera. Naramdaman kong bumara ang lalamunan ko." Ipinagpatuloy ni Park Junho, "Kami ay nagtatrabaho sa pundasyong binuo ng henerasyon ni Dr. Kim. Sa paglipas ng 1990s at 2000s, dahan-dahang naipon ang teknolohiya, pero laging kulang. Kulang sa budget, kulang sa oras, kulang sa manpower. Kaya wala kaming ibang paraan kundi ang mag-isip ng iba." "Paano?" tanong ko.
Kung hindi namin magagawa na parang Amerika, kailangan naming gawin sa paraang Pilipino. Kung hindi namin kayang gumawa ng marami, gawin nating tumpak. Kung hindi namin kayang gumawa ng malaki, gawin nating matalino. Kung hindi namin kayang maging marangya, gawin nating sigurado. Itinuro ni Park Joon-ho ang labas ng bintana. Sa loob ng factory building na nakikita mo, ang mga batang engineer ay nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon. Alam nila kung bakit nagsimula ang henerasyon ni Dr. Kim, kaya tahimik silang nagtatrabaho. Hindi para mapalakpakan, hindi para kumita ng pera. Gusto lang nilang mamuhay nang mapayapa ang susunod na henerasyon. Nagsalita uli si Dr. Kim Chul-soo. Mr. Thompson, ang sandatang Pilipino ay hindi lang basta sandata. Ito ay 70 taon ng panahon. 70 taon na binuo ng henerasyong dumaan sa giyera para sa kanilang mga apo. Kaya hindi namin ito ginawa ng basta-basta. Alam namin na kung mamatay ang piloto, may pamilya sa likod niya. Alam namin na kung may sibilyang nasaktan, magulang o anak iyon ng kung sino dahil dumaan din kami sa ganoong panahon. Natahimik ang conference room, hindi ko mapigilang mapaluha. Doktor, ano ang naramdaman niyo noong makita niyong matagumpay ang sandatang Pilipino sa Thailand? Bahagyang ngumiti si Dr. Kim. Hindi ko masasabing proud, panatag lang ako. Naisip ko, ang 70 taon na ginawa namin ay hindi na sayang. At ngayon, kinikilala na ng mundo. Ang digmaan ay hindi para manalo ng marangya, kundi para tapusin ng tahimik. Nang araw na iyon, doon ko lang naintindihan. Hindi naging malakas ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay malakas na mula sa simula dahil may mga taong hindi sumuko sa kabila ng wala silang wala. Pagkalipas ng isang linggo, tumayo ako sa CNN studio sa Seoul. Special live broadcast. Binuksan ang ilaw at umikot ang kamera. Mga manonood, ako si Mark Thompson. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. Sa nakaraang buwan, pabalik-balik ako sa Thailand at Pilipinas at nakatuklas ako ng nakakamanghang katotohanan. Lumabas ang video ng operasyon sa Thailand. Ang Pilipinas ay hindi nagkataong naging malakas. Sa gitna ng mga guho ng 70 taon ng giyera, nagpasya ang isang henerasyon. Ipagtatanggol natin ang bansa gamit ang sarili nating mga kamay. Wala silang teknolohiya, wala silang pera, pero hindi sila sumuko. Gabi-gabing gumuhit ng blueprint. Daan-daang beses na nabigo. May mga taong nawala, pero hindi sila tumigil. Lumabas ang interview video ni Dr. Kim Chul-soo. Sa pundasyong binuo ng henerasyong iyon, nagtatrabaho ang susunod na henerasyon. Alam nilang hindi nila magagawa na parang Amerika, kaya gumawa sila ng paraang Pilipino. Tumpak, matalino, sigurado, tumingin ako ng diretso sa kamera. Ang sandatang ito ay hindi bomba, ito ay 70 taon ng panahon. Panahon na binuo ng henerasyon ng mga magulang na dumaan sa giyera sa pag-asang ang kanilang mga anak ay hindi nadadaan sa ganoong karanasan. Kaya ang sandatang ito ay tahimik, hindi nagmamayabang, pero tumpak. Huminto ako sandali at nagpatuloy. Sa loob ng 20 taon bilang military analyst, nakita ko ang maraming makapangyarihang bansa. Ipinagmalaki nila ang kanilang kapangyarihan at ipinagdiwang ang tagumpay. Pero iba ang Pilipinas. Hindi nagsasalita ang Pilipinas. Ginagawa lang nila ito at nagbigay ng resulta. Sinabi ko ang huling pangungusap ng dahan-dahan at malinaw. Ang malakas na bansa ay gumagawa ng ingay, pero ang handang bansa ay gumagawa ng resulta. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang nahuhuli. Ito ang pinaka-realistic na bansa, ang pinaka-matatag na bansa, at kaya ang pinaka-nakakatakot na bansa. Ang Pilipinas ay hindi nagtutulak ng giyera. Ine-export nila ang paraan para tapusin ito. Ngayon, nagsisimula ng matutunan ng mundo ang paraan na iyon. Muli kong kinalkula ang Pilipinas. At sa pagkakataong ito, hindi ako nagkamali. Natapos ang broadcast. Paglabas ng studio, walang tigil ang tunog ng cellphone ko. Sumabog ang SNS at ginamit ng buong mundo ang aking broadcast. Pero hindi na mahalaga sa akin ang mga yon. Kinuha ko ang lumang litrato na natanggap ko kay Dr. Kim Chul-soo. Litrato ng battlefield noong 1950s. Sa ibabaw ng mga guho na iyon, isang henerasyon ang tumayo, itinuloy ng susunod, at hanggang ngayon ay may mga taong tahimik na nagtatrabaho. Hindi nila ninanais na maging bayani, kaya sila mas malakas. Sinusuri ng mundo ang sandata ng Pilipinas, pero ang dapat talagang matutunan ay ang mga tao sa likod nito. Ang henerasyong matiyagang nagtiis, ang henerasyong tahimik na nag-compute, ang mga taong tahimik na nagbigay ng resulta. Inilagay ko ang litrato sa bag
at naglakad sa gabi sa Seoul. Pinatunayan ng Pilipinas sa mundo na kahit hindi malaki, pwedeng maging malakas, na kahit hindi maingay, pwedeng maging nakakatakot. At ang tunay na malakas na bansa ay hindi ang bansang nananalo sa giyera, kundi ang bansang tumatapos sa giyera. At ang simula ng lahat ng iyon ay ang pasya ng isang henerasyon na hindi sumuko sa ibabaw ng mga guho 70 taon na ang nakalilipas.